Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas. Pasko na naman. 24 days. Pasko na. Nakikita ko, lumalamig na. Kaya marami na naka-jacket dahil umuulan din naman. So, isang malaking pribilehyo at isang malaking kasiyahan ang nararamdaman kapag tayo ay nagtitipon-tipon, at naniniwala ako na sa lahat ng pagkakataon katulad ng araw na ito, merong ipapahiwatig at ipapahayag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So we want to welcome yung mga bago nating mga kasama, taga Leyte, yun narito sa bandang gitna, mga taga Mandaluyong, welcome po. At ganoon din po nakita ko si Sister Rina galing sa Canada. I met her all last Sunday and kasama rin natin siya ngayon. And we will send off Ate Du na punta uli sa Amerika kasi maginaw na dito, kaya pupunta siya sa mas maladong maginaw sa, alam ko ay sa Canada at sa USA. Ingatan ka ng Panginoon sa pagbabiyahe mo, and see you next year. Yun ang kumisa, nakakagulat, ano? Next year na ang pinag-uusapan ngayon. So ito'y naangkop at magandang sabi nating paalalahanan natin na bagong taon. Kalimitan sa bagong taon, ang iniisip ng bawat isa ay New Year's resolution. Pasya ng pagbabago sa wikang Tagalog. So bagong taon, bagong buhay. Nakataka ko rin si teacher, ngayon ko lang uli na nakita si Kuya. So welcome back. Meron po bang iba na miss ako na batiin ngayong umaga? Okay, so kung wala na, so ang ating tema para sa ating huling buwan ng taon ay yan, nakasulat sa ating screen, our response to God's grace. Simulatin ito sa ilang mga, kasi simula nga sa chapter 1 hanggang chapter 11 ng Romans, ito ay tungkol sa mga ginawa ng Diyos. So simula sa chapter 12 hanggang chapter 15 naman, pag-uusapan natin ano ang dapat naman, dahil may ginawa ang Diyos, ano ang dapat nating gawin. So may ginawa siya, dapat merong tabi nating pagbabago, may binigay sa atin, ano ngayon ang tamang tugon. So kaya nga, our response to God's grace, because we have affirmed in the first 11 chapters na our salvation is through faith by grace alone. Dahil nahawag, naawa ang Diyos sa atin, kaya tayo ngayon ay may kapanatagan at katiyakan ng ating kaligtasan. So, ano bang layunin natin sa buwan na ito? Ang ating layunin ay para paalalahanin ang ating sarili na ang kagandahang loob o biyaya, grace ng Diyos na bumababa patungo sa atin galing sa langit ay kailangang dumaloy or should flow to others through us. So, yung ating pinag-usapan 1 to 11 is about our vertical relationship with God. So, now that we are related to Him, we are His children, it should be expanded and transferred to all people around us. So, horizontal relationship, baligtad. Horizontal relationship that starts with a vertical relationship with the Lord. Yun ang dapat mauna. Hindi tayo magiging gracious, hindi tayo magiging biyaya sa iba kung hindi natin natanggap yung vertical flow ng relationship natin sa Panginoon. And now that we have been changed, sabi dito sa ating pag-uusapan, ito'y dapat dumaloy, to flow through us to others, sa iba pa. So, ang ating gustong maging tandaan na sabi nating verse
for the whole month of December ay yung Romans 12 verse 3 sa NLT. Ang sabi, because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. So sa wikang Tagalog, dahil sa pribileyo at kapangyarihan o na binigay ng Diyos sa akin, sabi ni Paul, binibigay ko ang ganitong babala. Huwag kayong mag-isip na kayo ay mas mahusay kaysa iba. At higit sa lahat, maging tapat kayo sa inyong pagtingin sa inyong sarili. Tusukatin ang inyong sarili sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. So the measurement would be according to our faith, according to our belief and trust in the Lord. So yung paglago o yung pagliit ng ating pananampalataya, ang sukatan at ang batayan at ang evaluation ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya na ito sa Kanya ang magiging ugat para magkaroon tayo ng sabi ay tamang evaluation, tamang pagsukat. So yan ang ating magiging theme verse for December. At ang unang bahagi ng ating topics ngayong buwan ay isang affirmation, yung pinag-usapan natin nakaraang linggo. Sabi kasi dahil sa mga ginawa ng Panginoon, tayo ay magbago ng ating pag-iisip. So basahin ko uli yung Romans 12:1 and 2. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and a holy sacrifice, the kind you will find acceptable. This is truly the way we worship Him. So last Sunday, ang ating usapan din na ang ating pwedeng itugon lamang sa lahat ng ginawa ng Panginoon at ganoon din sa lahat ng Kanyang plano na mahirap intindihin. Ang sabi ni Paul mismo, it is a mystery, isang hiwaga. Ang sabi na dahil ang isang hiwaga, isang bagay na talagang hindi mo kayang intindihin, hindi mo kayang ipaliwanag. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, manampalataya ka. This is truly the way to worship Him. So worship is our proper response to God's plan. That's what we talked about last Sunday. So paano mangyayari yun? Sabi sa verse 2, don't copy the behavior of the world and the customs of this world and let God transform. Let God, di ba? Ang Diyos ang magbabago sa iyo. Let God transform you by the renewing of your mind, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. And then the result will learn to know God's will for you, for our lives. Ang gusto natin lagi ay alam natin ang mangyayari bukas. Di ba? Gusto natin ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Kasi ayaw tayo na nasusurpresa, ayaw tayo na nagugulat. Kaya ang talagang laging interes ng taong naghahanda ay yung pwedeng mangyari kinabukasan. Tawag natin ay proactive thinking. Yung mga tao na hindi iniisip ang mangyayari na resulta ng nasa kapaligiran at ng reaksyon niya sa nangyayari sa kapaligiran, ang nangyayari kalimitan ay nagkakaroon ng kabiguan. So, ang paraan para yung bagay na pwedeng mangyari dahil hindi tayo handa ay ating mapigilan, kung lalo na kung ito hindi magiging mabuti sa atin. Ang sabi sa ating pag-uusapan ngayon, patuloy na pagbabago, transformation. At ang ating maging debatayan ay Romans 2:3-13. And I want to talk about this thing. Sa ating usapan ngayon, ang tunay na pagbabago ay para sa mabuti at mapapansin at mararanasan ng iba.
True transformation is for good. It's not decay. It's not rottenness. It is positive. At sabi do'y mapapansin ng iba at mararanasan nila. Kung titingin sila sa tama, sa tamang sukatan, at kanilang magiging maliwanag ang observation, makikita na tayo talaga ay nagbabago. Naalala ko yung isang kwento na nabasa ko tungkol sa dalawang cowboy, si Mo at si Joe. They are good friends. Mabuting magkaibigan sila. Cowboy, siyempre may kabayo. So meron silang tigi-isang kabayo na kinilang pinapastol o tinatalo sa iisang lugar. Sabi nung dalawa sa isa't isa, paano kaya tayo hindi magkakamali kung ito ang kabayo ko o ito ang kabayo mo? Sabi ni Joe kay Mo, sabi niya, ito gawin natin. Yung kabayo ko, pabayaan natin yung kanyang buhok sa leeg. Di ba? Ang kabayo mahaba leeg, tapos meron tinatawag na mane. Kaya nga merong shampoo na mane and tail. Di ba? Shampoo ng kabayo yon na binibigay sa tao. Di ba? Mane and tail. So sabi niya, papabayaan ko na lumago ng husto, tapos puputulin ko yung mane ng kabayo ko. Ikaw naman, putulin mo ang buntot ng kabayo mo. So kapag nakita ko na maikli yung buhok sa likod, akin yon. Sabi naman ni Diyos, sige, pag nakita mo na maikli yung buntot, kabayo ko yon. Ay siyempre, ang buhok, ang balahibo, lumalago. So after some time, mahaba na yung buntot, mahaba rin yung buhok sa balahibo sa batok, na-confuse na sila. Sabi niya, alin ba talaga diyan ang kabayo mo? Okay? So sabi nila, sige, para wala nang problema, ito na lang gawin natin. Lagyan mo ng red ribbon yung buhok sa batok ng kabayo mo, lalagyan ko naman ng blue ribbon yung buntot ng kabayo ko. Tumakbo yung kabayo ever since nalaglag ang ribbon. So noong kinabukasan, nakatapos itali nila uli yung kanilang kabayo sa isang pastulan, sabi noong Joe kay Mo, alin ba talaga ang sayo dito? Okay, mahirap itong pag hindi kayo nakinig, hindi niya makukuha eh. Kaya kailangan pag-preparean ko. Okay. So, kailangan umisip tayo ng bagong paraan para malaman natin kung talagang alin ang akin at alin ang sayo na magiging permanente. Sabi ni Mo kay Joe, sukatin na lang natin ang kabayo. Tandaan natin kung sino ang may-ari ng mas matangkad at sino ang may-ari ng mas maliit. O sige, sabi ni Joe kay Mo, siguro nga magandang idea yan. Magandang idea. Sige. So si Mo, kumuha ng metro, sinukat ang unang kabayo. Sabi niya ay 3.5 feet. Sabi ngayon ni Mo sa kanyang kabayo naman, 4.5 feet pala. Yung kulay brown, 3.5 feet. Yung kulay black, 4.5 feet. Sabi ko na, hindi maintindihan. Di ba? Yung kulay black at yung kulay brown. O yun, magkaiba nga ang kabayo, bakit sila nagkakapalit? Diba? Iba yung kulay noong isa. Yun ang joke doon. Kaya lang hindi halata. Tagal nyo pinakikinggan, di nyo pa rin nakuha. Okay? So, anong ibig ko sabihin? Kung minsan merong nagbabago, pero dahil ang tinitingnan natin yung mga hindi permanenteng bagay,
yung bagay na talagang natural na nagpapalit, hindi natin nakikilala. Diba? Pero yung kulay ng kabayo, hindi nagbabago. Kaya dapat makikilala nila. So ang tanong sa atin mga kapatid, ano talaga ang tinitingnan ng mga tao para malaman nila na tayo talaga ay nagbabago? At talaga bang posibleng magbago tayo? Okay? Sabi ko na nga ba, hindi mag-click eh. Pero nag-click naman yung acceptance na hindi nag-click. Okay, so, kasi gusto ko makita nga natin, kahit tayo, kahit ang iba, kapag hindi natin tinitingnan sa tamang panukatan, hindi natin makikita ang tunay na pagbabago. Kasi meron tayong, sabi nating stereotype. Meron tayong inaasahan na ang taong yan ay ganyan dahil sinasabi na niya ganyan siya. O nalaman mo na ganon siya. So kahit nagbabago yung tao, hindi ka mararamdaman. Are you following? So dalawang bagay, dalawang anggulo ang gusto kong tingnan natin. Yung anggulong pang sarili at anggulo ng iba tungkol sa atin. Yung tingin nila sa atin. Kasi suminsan yung sabi nga natin, sabi sa Isaiah 64:6, di ba? Even our, let's say, best deeds or good deeds are like dirt, filthy rags. Even here, your good intentions can be mistaken. Depending on the timing, depending on the environment, and depending on the person and the condition of his heart while he was observing what's happening in you and what you are doing. So, kapag hindi natin ito nakita sa tamang pananaw, kuminsan you will decide not to change. Kasi sabihin natin, wala namang pumapansin, wala namang nakakakita. But let's remember, our true audience inside this place and outside this place, in our homes, in our offices, in our schools, our true audience who monitors and sees what we are doing is our Lord. Amen? So kahit tayo ay mabigo at makatanggap ng tamang response o tamang appreciation, hindi tayo dapat malungkot. For as long as what is happening is transformation. Kaya maliwanag dyan, it's for good. It's not about pagkabulok o pagkasira. It's about positive change. Kaya nga katulad rin ng tadpole at nung napag-usapan ng butterfly, nagbabago ang nature, nagbabago ang itsura, nagbabago yung function, yung ginagawa pagka nagkaroon ng metamorphosis or transformation. So true transformation is not about our degradation. It's about our progress. Kaya gusto kong pag-usapan natin yung 4 na characteristics ng transformation ngayong umaga. Kasi it is a way by which we can assess ourselves and how we can relate to others. So the first characteristic of transformation, it is possible. Posible. Mangyayari yan. Okay? Because every believer received privilege and authority from God by grace through faith. Yun ang sinabi sa 12:3. Sabi doon sa Romans 12:3, because of the privilege and authority, nabasa ko na kanina, as God has given me, I give each of you this warning. Okay? So nagsasalita si Paul. Ano ba yung kanyang testimony tungkol sa pagbabago? Because he was completely transformed. Noong last year, pinag-usapan natin sa Book of Acts, chapter 9, di ba, pinag-usapan natin yung biglaan hanggang gradual na pagbabago ni Paul. Si Paul ay, alam natin, siya ay isang
persecutor ng mga Christians. But because of one experience on the way to Damascus, na nakita niya through a vision ng ating Panginoon, siya ay unti-unting nagbago. Of course, there is an immediate notice, that immediate sign ng kanyang pagbabago. The immediate sign, he was blinded. Nabulag. Pero nung siya ipuntahan ni Ananias, siya ay nakakitang muli. At ang tinginan niya sa mga Kristiyano after that is different. Pero ang mga Kristiyano na nasa paligid niya, hindi siya naniniwala. That's transformation. Sometimes when you change, people will not immediately believe, but it is still possible. Sometimes even the closest person, the one dearest to you, will not believe that you are being changed. Pero kahit yun ang mangyari, tandaan natin, it is possible because we have received a privilege. What ang mga pribileyo natin? Unang pribileyo natin, we are given the right to become children of God. So bawat isang naririto na nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. John 1:12. Isa pa, each believer is given what we call the empowerment of the Holy Spirit. Bawat isa na naririto na nananampalataya kay Kristo ay may banal na espiritu na kasama niya kahit saan siya magpunta. Each believer is empowered, pinapalakas. Each believer shall not be forsaken by the Lord through the Holy Spirit, sabi sa Hebrews 13:8. So, yan yung mga pribilehiyo. Kasama pa dyan yung authority. Ano ang authority natin? To declare the good news to all people. Matthew 28:19 and 20. Authority natin yan. Pribilehiyo natin yan. Hindi yan ibinigay noong unang panahon. Ang binigyan ng kanyang authority ay mga propeta lamang at yung mga anghel. Katulad ng ating inaalala ngayon, yung anghel na pinuntahan si Maria, di ba? Dahil Pasko. Naalala natin na kinausap siya, sabi niya, bukod kang pinagpala sa mga lahat ng mga kababaihan. Anghel ang pinapunta. Si Joshua, bago nakipaglaban sa mga Amalekites, bago niya tanggapin ang authority from Moses, nakausap niya mismo yung angel of God. Ang sabi mismo ay yung Christophany, yung si Kristo mismo. Si Balaam may masamang balak sa mga Israelita. Yung anghel na pumasok sa katawan ng donkey, pinigilan siya. So noong unang panahon, mga anghel, yun nga yung sabi natin sa hierarchy ng authority, Jesus, angels, and then you. Pero bakit ipinakita ni Jesus na kailangan ay tao? Kasi ang tao lang makapag-communicate ng katulad ng ginagawa ng bawat isa sa atin. Diba? Napakarami nagsasabi na dahil tao lang ang gumawa ng banal na kasulatan at tao lang ang nangangaral, hindi siya maniniwala. But sarcastically, kung ang nakatayo sa inyong harapan ngayon ay isang aso at nagsasalita sa inyo, maniniwala ba kayo? Hindi nga natin siya maintindihan. So our authority is something na ibinigay sa atin dahil ito ang kailangan. Because people will not hear the message if it's not a person. It's not somebody like you who will send and communicate the message. So, privilege and authority. So, lahat tayo meron yan. So, lahat tayo ay pwedeng baguhin. Tayo ay binabago. Pangalawang characteristic ng pagbabago, personal. It's personal. Every believer received spiritual gifts from God
Yun ang sinasabi sa next verses na babasahin natin. Lahat dito may kakayanan na yung kanyang gift ay gamitin para sa pagbabago, una ng sarili at pangalawa yung iba. So sabi dito sa verse 4, just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. Verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Iba-ibang mga bagay para sa nagawin natin na may kahusayan. So it's personal. Sabi dito, and tama, yun ang basahin ko. And having gifts differing to the grace that was given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith. Paki-advance ko ya. Or ministry, let us give ourselves to our ministry. Or he that teacheth, to his teaching, yung nagtuturo, nagmiministero, naglilingkod. Or he that exhorts or preaches, to his exhorting. He that gives, let him do it with liberality. He that rules with diligence, he that shows mercy with cheerfulness. Okay, so hanggang doon lang, verse 8, di ba? Medyo King James Version. So, bawat isa sa atin, nang kililala natin si Kristo, yung mga dati mo ng kakayanan ay sabi ay sanctified, prepared to be or set apart to be used for the service to the Lord and to others. Di ba sabi natin, vertical grace, horizontal grace. So meron tayong kakayanan individually. Hindi ko alam kung ano ang bawat isa sa atin, anong kakayanan natin. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ay bahagi ng isang katawan. At katulad ng sabi sa 1 Corinthians 12, ay ganun din ang sinasabi. Kung tayo bahagi ng isang katawan, walang pwedeng magsabi sa anumang parte ng kanyang katawan na mabuhay at mag-exist at mag-function ng hiwalay sa iba. Kaya we have a church, we have a family. Because we are a body, our head is Christ Himself. So walang itsapuera. But the decision whether you will use the gift is also personal. Kagandahan nito, kapag in-offer mo na kay Lord, meron bang ganap na pagbabago? Very obvious yan sa ating mga, let's say, sa worship team, di ba? Nagsimula, sila ay nag-audition, nakita may good quality ang voice, pero kung minsan yun ang good quality ng voice, hindi sapat, di ba? Kasi merong maganda ang boses, pero sumesemplang. Ako yun, di ba? Hindi naman maganda na ang boses ko, sumesemplang pa rin. So, malaki ang aking problema. So, ibig sabihin, hindi yun ang aking gift. Pero kung minsan, gustong-gusto ko eh. Kaya nga kahit nakakahiya, minsan nga kumanta ko dito, sama ng tingin sa akin ni Chesa eh. Hindi niya makalimutan yung kanyang horrifying experience. Alright? Pero ang bawat isa sa atin, merong kakayanan. At kapag in-offer natin kay Lord, ito sabi natin nire-refine. Kaya yung mga nagsimula, natatandaan ko, yung iba ay dahil kulang sa kasanayan at kulang sa exposure, hindi nag-improve. Pero nagtra-transform as they use their gift to honor the Lord. Napakalaking experience sa akin, yung pandemic na yan. Kasi hirap na hirap ako, siguro kayo rin, nakikipag-usap sa wala. Di ba tayo ay online? Nagkukulong ako sa kwarto para walang makakarinig, nagpa-practice, tapos pagkatapos na yung video ay makumpleto ko, ang sama pa rin ng loob ko kasi halatang halata na wala naman akong kausap. Kaya nga bilib ako sa nasa radyo, wala namang kausap, daldal ng daldal. Alright? So, pero, dahil sa
dumating ang panahon, yung mga videos ko nga, hindi ko pa na-erase yung iba, nakita ko yung transformation. Ano ko ibig sabihin? Habang ginagamit, habang sinasanay, merong pagbabago, merong improvement. So ganun din, ano man ang kakayanan mo ngayon, meron dito mahusay sumulat, merong mahusay tumula, merong mahusay umawit, merong mahusay gumamit ng mga instrumento. We want to, let's say, transform that to a better use and for the glory of God. Let us use them to serve the Lord and serve others. Kaya dito sabi kasi, mayroong mga, isa sa mga gifts, sabi niya ay prophecy. Ano yung prophecy? Ang prophecy sa kasalukuyang panahon is to explain what you have received through the word. That's prophecy now. Kasi completed na yung prophecy, sabi sa 1 Corinthians 13. Sabi sa Revelation, huwag mo nang dagdagan na ihayag na lahat. So ang ating pagiging prophet ay sa pamamagitan ng pagsaliksik para malaman kung ano ang pwedeng kahulugan ng mga sinasabi ng Panginoon. So yun yung ibig sabihin ng prophecy. So ano pa sabi diyan? Service, paglilingkod, kahit ano yan. Pag ginagawa mo in the name and for the Lord, maglinis ka ng worship hall. Dumalaw sa mga may nasa ospital. Magbigay ng pagkain sa mga nagugutom. Service. Kung umakyat yung nahihirapan na umakyat, kanina yung kasabay ko, talagang sabi niya, bilib ako talaga sa kanya na hindi na nakaakyat halos pero narito pa rin dahil gustong makita at masamba ang Panginoon. So service. Something good, something that you do to express your love to others and to the Lord. Then ano ba yung teaching? To express the truth through words and actions. Ano ba yung katotohanan talaga? What is encouraging? To avoid losing hope. Alam mo, ang pinakamalagaling na nagbibigay ng encouragement actually ay yung hindi tayo na malalakas. Diba? I hope you agree with me on that. Yung mga nasa banding ng karamdaman na kuminsan ay mas maganda pa ang attitude sa buhay kaysa sa iyo, those are the source of true encouragement. Di ba? Yung walang trabaho na tumutulong pa rin sa iba, those are true encouragers. Di ba? Di ba sabi natin ay you cannot give what you do not have. Pero ang totoo, yung nag-encourage, kalimitan, they give something that they do not have. Tayo ay bumubuhay. Kaya nga sabi ng iba, para wala ka mawala ng pag-asa at magkaroon ka ng encouragement. Sabi no kapitbahay namin sa aming subdivision, humanap ka ng pangit. Diba? Ano? Kasi pag nakakita ka ng pangit, may encourage ka na, gwapo ko pala. Si Andrew kasi kapitbahay lang namin sa kabilang kanto. So what am I saying? That if you concentrate on yourself and your shortcomings, you will not be an encourager. Di ba? Amen? So, encouragement. Encouraging. Di ba? Then, sabi dito, giving. Yan, yan totoo. Pag wala ka niyan, hindi ka talaga makakapagbigay. But to be willing to sacrifice portions of what you have to help others. Leadership, to show others. Lahat tayo, tandaan natin ito, one day soon, and actually, you are a leader now. Tanggapin natin hindi, may mga tao na kaya nagbibehave ng katulad sa behavior nila ay either nakita sa iyo o dahil hindi nila nakikita sa iyo. So being a leader is something that we cannot avoid.
Because people will always look at others, and depending on how they evaluate the results of the actions of those people, they will either copy or sometimes hate you and what you are doing. So ito isang bagay, gift ng bawat isa sa atin, that we have a leadership gift. And huli sa lahat, sabi, showing kindness. And what is showing kindness? To avoid acting in revenge when feeling abused or taken advantage of. So, personal. Bawat isa sa atin ay markong pagkakataon na kailangan talagang maranasan natin ito. Next, transformation is, ay mali, na, mayroon pang na-miss na isa dyan. Bakit ayaw bumalik? Yan. Sa verses 9 to 10, ay ganito naman ang sinasabi. Sa 12:4-8, ganoon din, sabi doon, transformation is progressive. Every spiritual gift is meant to encourage and build up other believers. So it's a process. Hindi ito biglaan. What is a process? A process is there are tasks. Merong sunod-sunod o kung hindi man sunod-sunod ay mga pangyayari na dapat mangyari para yung resultang inaasahan ay makamtan. So that is a process. So mga nagtatrabaho sa mga industriya, sa manufacturing, naintindihan ito. Kaya nga lahat sila ay merong sinatawag na anumang trabaho na nakita ko, meron silang tinatawag na process diagram. Sa isang operator na isang makina, merong process diagram. Anong ibig sabihin ng process diagram? Ito ang sunod-sunod na gagawin mo. Itong sunod-sunod na resulta, ito ang mangyayari. So transformation is actually like that. Sabi ko nga, hindi ito mangyayari na talagang magbabago kapag yung kung anong meron ka ay ginagamit mo, hindi mo ginagamit o ginagamit mo sa purpose o sa layunin ng Diyos na sa bandang huli yun. So, transformation is progressive. It's a process. At ang sabi sa Ephesians 4:11-12, ang sabi na, these gifts are Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work. So, ang process is equipping. And ang layunin, sabi, to build up the church, the body of Christ. Na pag-usapan na natin. Sabi na, this will continue until we come to such unity in our faith and knowledge of the God's Son. Kanina, yung binasa ko, sa 2 Peter 1:5, ay yun din ang proseso na pagdadaanan natin. Kaulitin ko bago tayo nag-pray kanina, sabi niya doon, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. So the progress is increasing measure of love to God and to others. Okay? Yun yung layunin. Kaya unti-unti, okay? To illustrate, kanina iniisip ko ano magandang illustration nito ng transformation na dumadaan sa proseso. Kaya lang naiwan ko yung aking gagawin sanang tawag dito, yung katulad ng ginawa ni Kuya Ken, yung object lesson. Ang object lesson ko sana, itong relos na ito, tawag dito ay analog watch. Meron akong sports watch or smartwatch, yun yung progression. Pero ang nangyari, alam niyo, ako nagtrabaho sa electronics industry, lahat ng gadget mo ngayon ay nagsisimula sa isang grain of sand. Tawag doon silicon.
Yung silicone, pinapainitan, pinagdidikit-dikit hanggang maging tawag ay isang wafer. Isang manipis na bilog na meron kang makikintab at parang may takip na salamin. That stands from sand, silicone. Yung silicone na yon dadaan sa apoy, parang tayo rin. At habang ito'y nagbabago ang qualities, merong ilalagay na konting mga materials, copper or gold, aluminum at iba pa. Proseso. Nakita ko ito simula from womb to tomb dahil sa pagtatrabaho ko ng 30 years sa industry. So yung silicone, nilagyan ng konting ginto, konting copper, inilagay sa isang iba-ibang kondisyon. Katulad din, ang una kong trabaho is sa Timex Philippines. Ang ginagawa namin ay relos din. Okay? Yung sila, ang naalala ko, ako'y napalagay sa repair line. Yung mga relos na hindi gumagana, ang responsibility ng aking departamento ay paganahin. Ita-transform from bad to good. Anong ginagawa namin? Pinaghahiwa-hiwalay ang pyesa. At meron kami, ang nagde-declare kasi ng inyong mga relos, kaya tama ang timing dyan, ay meron tinatawag na oscillator. Ang tabi na crystal oscillator. Yung crystal oscillator na yun, nagko-control kung gaano kabilis ang ikot ng iyong dial ng hand. At kung digital, yung bilis noong nakikita nyo parang dot na lumalabas. So aming tinitrim, ang tawag namin, ginugupitan, dinadagdagan ng load, nilalagyan ng resistor or whatever para tumama ang speed. Ang net effect noon, napakalakas makaubos ng baterya. Pagkagaling repair line, ang iyong relos na nabili, 1 taon lang, wala na yan. Either walang baterya o sira na. Okay? So yun yung transformation from good to bad. So anong relasyon sa ating pinag-uusapan? Kung ang pagbabago natin, which is personal and progressive, dadaan ka sa maraming sitwasyon. Ang iba'y ayaw mo, ang iba'y gusto mo, pero all these are meant to make you Christ-like. Naintindihan ba natin? So, sa mo siya naintindihan, bakit ganun? Bakit ganun? Tama naman ang ginagawa ko. Bakit ganon? Iba ang nangyayari sa kanya? It's because God is trimming you, pruning you, making you strong. And higit sa lahat, dependent on Him. So walang nagbago ng biglaan. Di ba? Kahit nga ikaw ang pagbabago mo sa pagiging pag-edad, hindi rin biglaan. Di ba? Dati hindi naapektuhan ng gravity ang iyong pisngi. Ngayon kahit anong gawin mo, pahanat, bakit bumababa pa rin? Laylay. Dati ang kinis-kinis ng iyong noo. Kahit nabotox ka na ng ilang beses, may lumalabas pa ulit. Kaya lang yun nga, hindi yung transformation, but our character is being changed progressively. So, pag ako mahaba, the last is, it is purposeful. Nandun na ba? Yun. May layunin. Ang layunin nito, sabi diyan, to experience the love of God. To help others and you to experience the love of God. That's the purpose. Kasi kung ikaw na nahihirapan, ikaw na kinakapos, ikaw ang nagiging encouragement sa iba, masasabi mo ito, nagagawa ito at nangyayari dahil mahal ko ang Diyos. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, ikukumpara natin ang ating pinagdadaanan sa pinagdaanan niya, walang mahirap. So, the ultimate purpose is to help us and to help others. Sabi dito sa 9, don't pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tight to what is good.
Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Honoring each other. Paano? Yun nga, kailangan makita natin na walang taong perpekto, lahat ay nagkakamali, and we should be willing. Sabi nga dito sa bandang huli, practice hospitality. Tanggapin natin kahit may risk, tanggapin natin kahit mayroong problema. Wala nang power ang ating clicker. So pakitulungan mo na lang. So in summary, 4 P's, di ba? Pumuli tayo sa 4 P's, di ba? Possible, personal, progressive, purposeful. So in closing, I want to suggest, ang buhay natin, meron dalawa tayong hindi nakokontrol. O kumisa hindi natin alam. So pakiabante, meron dalawang area sa ating buhay na kailangan natin, kahit matagal pa ang New Year, gusto ko i-recognize natin that we have 2 areas in our life that we should address if we want to be transformed. Schedules about your time and your finances. Ito yung dalawang laging kulang tayo eh. Kulang ng oras, kulang ng pera. Tama? Pag maraming pera, walang oras. Pag maraming oras, walang pera. So resulta, walang magawa. Totoo ba yun? Di kaya mas totoo, kaya ang dami mong pera, ang dami mong oras, kaya ka walang ginagawa. Ba? Try mo ang katabi mo, alin ba doon na totoo? Meron ka o wala? Ah? Di ba? Pare-parehas tayong may 24 hours a day, 7 days a week. And if we believe, the Lord will provide what we need. Kasi sabi sa Philippians 4:19, and my Lord will provide all your needs according to His riches in Christ Jesus. Kaya lamang ang problema kung minsan yung dalawang bagay na yon ay hindi natin nagagamit ng tama. Kaya dito ko gustong isara ang ating usapan ngayon. Binabago tayo ng Panginoon pero hindi natin sinusukat at tinitingnan sa tama yung dalawang commodity na ibinigay ng Panginoon, kaya hindi nagpapatuloy ang pagbabago. Pakiabante. Okay, so yung araw-araw na ginawa, your daily activities, kung gusto nyo ay 24 hours lang yan, alin dyan ang ano-ano yung bang pwedeng ipasok mo dyan. Okay? So, how is your time used? Una, earning a living. Pangalawa, marriage and family. Pangatlo, serving God and others. Health and personal growth and others. So, kung ibahati-hatiin mo yung 24 hours mo. May isang kalimbawa, earning a living, sometimes you work 8 hours. Well and good. Pero yung iba, either 0 or sobra, overtime kasi malaki ang kita sa overtime. Pero habang dinadagdagan mo yon, tandaan natin, 24 hours lang yan, nababawasan sa iba. Diba? So yung time mo para sa asawa, sa pamilya, dahil napakahaba ang ginagamit mo, sabi mo kasi para naman ito sa kanila. Ang iba nga ay willing to go to other countries para lamang sa purpose ng earning a living. Na sa mga naiwan dito, ang nakakalungkot at nakakaawa ko minsan ay yung mga naririto na nakikinabang doon sa ginagawa mo na earning a living, hindi naman ginagamit ng tama yung ipinapadala. Okay? So marriage and family, serving God and others. How do you serve God? By using your gifts. Diba sinabi natin kanina? Ilang bahagi ng oras mo. No, isang linggo kinompute natin yan. Kung tayo ay naglilingkod lang at tinuturing nating paglilingkod ng Diyos, sa Diyos ay araw ng pagsamba, 2 hours, matagal na. Kung minsan ay
Pag nag-training ka, 4 hours, so sa 168 hours per week, meron pang 164. Saan mo ginagamit yung 164 na natitira? So dito sa per week, di ba? Health and personal growth. Okay, ang iba sa atin, yung health, kain lang ng kain, di ba? Kaya grow ng grow. Di ba? Pero ang problema, nahihirapan yung mga internal organs, kaya nagkakasakit. So, hindi ibig sabihin, dahil kain ka ng kain at nakakakain ka, you healthy. Sometimes, the reason why you are not healthy is because you eat too much or you eat the wrong kind of food. So, bari sabi niya, bakit alaman niya sa personal? Kasi balikan natin, your body is the temple of God. Kaya pag hindi mo ito inaalagaan, di mo rin mararanasan ng tunay na transformation. Ang masakit, ito, yung others. Kung minsan, ito yung nakakaubos ng oras. Pagbabrowse ng Lazada, ng Shopee, TikTok. Bakit kayang-kaya niyong maintindihan yun? Para simple. Kahit hindi ako nagjojok, tumatawa kayo. Di ba? Yung others, napupuyat. 11-11, 12-12, parating na. Di ba? Hindi matutulog. Magbabantay. Sayang daw, sayang. Para sa pag-deliver, mali. Yung kahapon, yung aking katulong na kasama, galit na galit. Pinipilit pabayaran sa kanya yung maling dineliver. Nakikipag-away doon sa customer service. Di ba? Sino dito? I'm sure you experienced that, di ba? Dadalhin nyo pa doon sa warehouse nila. Dito nauubos ang oras. Okay? So, kailangan natin, ito yung pangalawang i-address natin, yung pera. Your finances. Okay? So, percent. Bakit percent? Kasi iba-iba yung ating base, di ba? Merong umahari ng minimum. Merong umahari ng na kumikita ng malaki, meron sa negosyo variable, di ba? Hindi pinag-uusapan dito kung gaano karami o kaunti, ang pinag-uusapan saan mo ginagamit. Ilang porsyento ang pumupunta doon sa basic needs. Ano ba yung basic needs? Tirahan, damit, bahay. Di ba? Basic needs. Pangalawa, yung iba na nagmamadali, ito ang resulta. Utang. Hindi pa maabante. Nakalimutan. Nagsasalita na ako, hindi pa pakiabante. Kaya pala nakatingin sila sa akin. Hindi ko rin napansin. No, yan ang pinalalagyan ng ating pera. Walang masama sa bawat isa. Ang masama lang dyan, pag nawalan nga ng kontrol. Pagka malaki ang utang nyo, ang may-ari sa inyo ay yung credit card company, yung pinagkakautangan. At ang nagkakautang ng malaki, lalo na pagka personal loans, so mga kaibigan, lumiliit ang mundo. Pati kalsada kumikitid. Kasi yung makakasalubong yung pinagkakautangan, bababa ka sa kanal. baka makakita ako. Di ba? Yun yung problema pag na-control ka dahil dito. Kasi darating ang panahon, tandaan natin, mawawala ng coins, lahat ay plastic money. Yung plastic money na yan, na credit card, pag yan ang Diyos mo, papatayin ka niyan. Kasi lahat dyan ibibigay. Taon-taon yung aking credit limit lumalaki. Right now, kaya kong bumili ng kotse. Problema ko lang po, ano ko babayaran? Kahit bahay, papatulan ka. Kaya lang hawak ka sa leeg. Kaya ingatan natin ito. Kung maaari, tanggalin yan sa listahan. Pero walang masamang gumamit noon kasi talaga yun na ang magiging sa Singapore. Kung gusto mong sumakay ng train, credit card.
Pero nakakabili pa rin naman ng card na noon. So, darating yung ating LRT, ganyan din, di ba? Kaprasong plastic. Pero pag hindi mo iningatan, yung plastic din, ano magiging Diyos-Diyosa natin. Then health and entertainment. And then acts of generosity. Ito yung kumisan, iniiwasan. Ito sa lahat ng nakalista dito, kalimitan ito yung nauunang erasin. Kulang pa nga eh. The Lord has not provided for me. Why should I be generous? Pero ang sinabi ng Diyos, ang secret ng prosperity is generosity. Channel of blessing na i-create niya tayo ng gift of giving. Everyone has given the gift of giving. Regardless of the size of your wallet or your income, you can be generous. At katulad rin ng waste doon sa na nabanggit ko kanina, doon wasted time, meron ding wasted money. Ano yung wasted money? Expenses that add little or nothing to your life. Hindi nakakadagdag o nakapagbago ng buhay. So, true transformation is going to happen if we are good, what to call, stewards of time and money. And it is for good, not only for yourself, and it will be experience and good for others. So today, as we allow God to enter these areas of our life, I want to challenge everyone to demonstrate their willingness to change and allow God to have free reign to remove our character defects. Ang paraan para yung dalawang commodity na yon na lahat tayo ay meron is surrender them to the Lord. You will hear that the whole month. And surrendering involves patience and resistance. Kasi mahirap, kaya nga habits. Some of our old habits can stay the same, others can be changed. And still others are best to be dropped completely. Sabi nga namin kahapon sa planning, there are 3 things that you should always think about. Things that you need to stop, things that you need to change, and things that you need to continue. It's the same in transformation. The process takes time, but God is true to His word. Sabi sa Psalms 37:5, commit your ways to the Lord, trust in Him, and He will do this. So, a challenge for us is to surrender all our character defects to the Lord. So, as we listen to this song, this song be an invitation for all of us because we need to do better. And sometimes we change one but add another. Nagbago sa isang area pero sa ibang weakness ang naging resulta. So as we listen to this song, I want you to maybe close your eyes and isipin mo yung mga ibang napakinggan natin ngayon, yung mga bahagi ng buhay sa ating finances, sa ating oras. Bago pa dumating ang Pasko, gawin natin regalo sa ating sarili. Dahil lahat ay pwedeng magbago. Pakinggan natin at maging challenge sa atin na isuko ang lahat ng kahinaan natin sa Panginoon.
to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Him, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ay po tumayong lahat. Tumayong. Tuloy. I surrender all. Every one of us Savior, was born with clenched fists. Ang ating mga kamay ay nakatikom nang tayo'y panganak. Subalit, di ba, tinitikom mo rin ang iyong mga kamay kapag ikaw ay nasa gitna ng trouble, nasa gitna ng problema, gusto kong makaganti, gusto kong makasakit. Di ako papayag na ganito. Pero isang bagay rin, liban na lamang nabuksan mo ang iyong mga kamay, hindi ka makakatanggap ng anumang pagpapala. Nobody received anything which clenched fists. We have to open our arms, our hands, lift them up to the Lord, and surrender, because His grace is more than enough. So today, lahat ng mga clenched fists, itaas natin, buksan natin, itaas sa Panginoon. At kung anong dahilan kung bakit mo binubuksan ang iyong mga kamay, ang Diyos ang nakakaalam. Kung tinataas mo ang iyong kamay dahil sinusuko mo ang buhay sa Kanya, tatanggapin ka Niya. Panalangin mo. Kung tinataas mo ang iyong kamay dahil alam ko merong problema at merong mga bagay na nangyayari na hindi mo maintindihan, nalalaman ng Panginoon ang dahilan, binubuksan Niya ngayon ang puso mo. I hope your open hands will speak volumes at makakatulong din sa mga kasama natin ngayon para magkaroon ng kapayapaan. Let's sing the song. Kasama-sama nating awitin ito.
surrender all to Jesus, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Let's pray. God and Heavenly Father, nababasa mo ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang kailangan namin. With open hands, we claim and we receive forgiveness and cleansing from you. This is our prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. So I'll be seated.